Magandang araw mga kaibigan. Welcome back to the channel. At sa video po natin ngayon, share ko po yung gagawin kong repair para dito sa aking portable drill. Nung nakaraan kasing ginagamit ko ito, naaamoy ko na amoy sunog yung kanyang motor. Ganun din habang tinatapos ko yung aking project, nakikita ko na palakas ng palakas yung kanyang spark dito sa kanyang motor. Kaya para sa akin, palitin na yung motor nito. So ang ginawa ko, binuksan ko po ito at kinuha ko yung dimensions ng kanyang electric motor. Tapos nag-search lang po ako online and nakahanap naman po ako ng match sa kanyang mga specs. So ngayon, pagka kasi ang problema ng mga motor natin ay nag-i-spark na yung dito sa kanyang carbon brush. Doon sa mismong tinatamaan ng carbon brush o ang tawag ata doon, commutator bar. Pagka yung commutator bar ay marami ng galos or gas-gas, nag-i-spark na talaga yan. At para sa akin kasi, pagka yun na ang sira ng motor, parang hindi na siya pwedeng i-repair. Dapat bumili na kayo ng bago. Kahit po doon sa mga dekuryente na power tools, katulad po ng mga barena, ng grinder, napapalitan po yung mga yun ng carbon brush. Kaya lang kung minsan yung commutator bar nga na yon, pagka sobrang lalim na ng mga uka, hindi na po tama yung contact niya at doon nagkakaroon ng spark hanggang sa nasusunog yung mga motor. Yung iba nire-repair yon, kaya lang saglit lang din bumabalik yung sira. So pagka ganun na po ang problema ng mga power tools nyo, mas magandang bumili na lang po kayo ng bago. So again, nakuha ko lang po ito online at ilalagay ko po yung link nito sa description box. At ganun din kung sakaling magkaparehas po tayo ng brand ng portable drill, ito pong sa akin ay Mitsubishi brand. Sa tingin ko yung binili ko pong electric motor na to ay magmamatch din po sa inyo. So wag na po natin patagalin, baklasin ko po ito and pakita ko sa inyo kung ano ba yung spark na nangyayari dito sa aking portable drill. Tanggalin ko muna tong battery niya. Then tanggalin ko na yung mga screws. After nating tanggalin yung mga screws niya, ay may tatanggalin pa rin tayong dalawang clip dito sa loob. So may isa ritong clip yan at may isa rin dito sa kabilang side. So kuha lang tayo ng screwdriver tapos sungkitin lang natin. Ayan o. Ito yung isa. Ito naman yung pangalawa. Yan. Para hindi kayo malito, lalo na kung first time yung magbabaklas nito, ay picturean nyo. Just in case lang na baka makalimutan nyo mamaya kung paano siya nakapwesto, at least may reference lang kayo na picture. Lagyan ko muna uli ng battery para mapakita ko sa inyo yung sinasabi kong nag-i-spark. Yan o. Yan. Yan. Umuusok na. Nagamoy sunog na siya. O, yan. Sobrang usok na. Pagka tinatanggal nyo, katulad nito, may mga spring yan. Tandaan yung maigi kung paano siya nakakabit para pagka binabalik nyo, hindi kayo mahihirapan. Lalong-lalo na dito, maraming maliliit na gear to. Pag hindi nyo kabisado kung paano siya nakalagay, ay mahihirapan kayong i-assemble. So ito na yung motor natin. Yung mga motor na ganito, actually wala itong wala itong positive or negative.
kung saan nyo ilalagay yung positive, doon din tutungo yung kanyang direction. Kumbaga pag pinagbaliktad nyo yung positive at negative nito, magbabaliktad din yung ikot netong gear. So ang gagawin ko na lang hanggat nakakabit pa ito, check ko kung saan papunta yung kanyang gear. Ito kasi yung yung switch niya para mag rotate siya ng clockwise or counterclockwise. So nilagay ko muna tong switch na to kung saan nakaset siya sa clockwise na rotation. So tatanggalin ko na dito sa pagkakahinang sa kanyang mga wires. So ito na yung original natin. Tapos ito namang isa yung ating replacement. So again, chinek ko yung specs niyan bago ko binili. So magkamukha sila. Dito lang ililipat ko lang itong mounting na to na plastic. Lilipat ko dito. Ang pagkakaiba lang pala nilang dalawa, yung shaft nito mas mahaba dito sa original, dito sa nabili ko maikli. So, check ko yung ikot na ito ngayon. Okay, natsempohan ko. Clockwise yung ikot niya. Kaya kung isi-switch ko yung switch natin dito pa kabila, dapat counterclockwise naman siya. Oh, okay. Ito ngayon yung high speed. Tapos ito yung low speed ulit. So okay na to. Assembling ko na. Check natin uli. Low speed, high speed. So ganun lang po kadaling magpalit ng electric motor para dito sa ating mga portable drill. Possible po na yung mga nasira yung mga drill ay ibang itsura kaysa dito. Possible na iba rin yung mga battery pack niya. Pero para sa akin, kung paano ko po binaklas to at kung paano ko po yan pinalitan, almost the same din po ang procedure para sa mga drill nyo. Basta ang lagi nyo lang pong isipin ay habang binabaklas nyo po yung inyong mga drill, mag-take po kayo ng pictures para kung sakaling may mga nakalimutan kayo, ay may reference picture kayo na pwedeng balikan. And then, kung o-order po kayo online, make sure lang na sukatang maigi yung electric motor. Nang sa ganon, wala po kayong magiging problema pagka kinakabit nyo na. Ganon din, kung bibilin nyo naman sa physical store or sa tindahan, mas magandang dalhin nyo na po yung electric motor nyo as sample para sure po kayo na tugma rin yung inyong mabibili. So sana po nagustuhan niyo yung video natin ngayon. Kahit po maikli lang yung ating video, sana nakakuha rin po kayo ng idea. Lalo na kung may mga portable drill din po kayo na hindi nyo na nagagamit dahil sira na yung mga motor. So maraming pong salamat sa panonood ulit dito sa aking video. And again, ini-invite ko po kayo, lalo na yung mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe to my channel. And also, huwag niyo pong kalimutang pindutin yung notification bell
para po lagi kayong updated every time na mag-upload po ako ng bagong video. So mga kaibigan, marami pong salamat and I hope to see you again on my next video. God bless.